Pwede ba natin palakpakan ng Diyos na buhay? Minsan nakakalungkot pagka nasa television, talagang may choreographer pa sila kung paano sila pumalakpak sa taas. Pero ang mga Kristiyano dapat malakas tayong pumalakpak sa Panginoon. Nabanggit po ng ating bishop, sabi niya po kanina, sabi ng Lord, the battle is mine. Kung ang pakikipagbaka ay sa Diyos, what would be our role? Of course, i-cheer habang nakikipagbaka ang Panginoon. Kaya pag pumapalakpak kayo, you are cheering sa nakikipaglaban para sa atin. Isa pa hong matagumpay na palakpak. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, hello, beautiful. Praise God. Sabi mo, hello, blessed. So mga kapatid, nakasanayan na po natin ang magdeklara bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Because we believe, mga kapatid, that there's power sa bawat word na lumalabas sa ating mga bibig. Amen? Kasi when God created the universe, the whole earth, God said. So nagsalita lang ang Diyos and there was. Kaya pagka tayo ay nagdideklara, we are creating in spiritual realms. Amen? O, sabi mo nga, magdeklara tayo. Ang iba kasi nakikinig lang eh. Sabi natin, thank God I am prosperous because I'm blessed by the Lord. Sabi mo, greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas pa dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. At sabi mo, in the presence of God, nothing is missing, nothing is broken. Sabi natin, all is well. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ako po ay belated sa inyong 16th anniversary. Nanood po ako dahil si Pastora Rema ang ating naging guest speaker, supported by whole family. Nandito rin po sila Pastor Junyu. Praise God. At maganda po na-quote ako ng inyong topic or theme sa inyong anniversary, made kings and priests. Sabi ko medyo nakain nyo na ang laman. Praise God, panghimagas na lang po ito. Praise God. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, I like that. Hindi ba tayo nagwa-wonder how God made us kings and priests? Hindi naman tayo lalagyan talaga ng crown. Hindi naman talaga tayo uupo sa trono literally. We are speaking spiritually. Sabi mo nga, spiritually. Hallelujah. So ito mga kapatid ay pinamagatan natin, Christ in you have made you kings and priests. Hallelujah. Sabi po ng Revelation 5:9 and 10 sa WEV translation, they sang a new song saying, you are worthy to take the book and to open the seals, for you were killed, and bought us for God with your blood, out of every tribe, language, people, and nation, kasama ang Pilipinas. And made. Pinagtatalunan minsan yung salitang made. Kasi minsan sa leadership, ang pagiging leader ba ay ipinanganak or ginawa lang. Praise God. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng made, mula sa hindi ka ganyan, ginawa kang ganyan. Aywan ko kung naintindihan nyo ang Tagalog. Praise God. Hallelujah. Dating hindi ka hari, ginawa kang hari. Dating hindi ka saserdote, ginawa kang saserdote. Dati tayong makasalanan, ginawa tayong matuwid. Sabi mo nga uli sa katabi mo, made. So yun po ang ibig sabihin ng made. Praise the Lord.
and made them kings and priests to our God, and they reign on earth. Magandang pagkasabi dito, to reign in life. Sabi niya, mga kapatid, dito po sa Book of Revelation, 2 beses lang binanggit ang kings at saka priest. Unang binanggit ay sa Revelation 1:4-6, mga kapatid, John to the 7 churches which are in Asia. So, it was addressed sa lahat ng 7 iglesia na binanggit sa Revelation. Grace be unto you, and peace from him which is, and which was, and which is to come, and from the 7 spirits which are before his throne, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and prince of the kings of the earth. Unto him, sabi nga natin, unto him, that loved us, kanina binanggit ng ating bishop na siyang unang nagmahal sa atin. That's why we are able to love God in return and to love one another. Amen? Hallelujah. And sabi po dito mga kapatid, and washed us from our sins in His own blood, and hath made, binanggit uli ang salitang made, as kings and priests unto God and His Father. To Him be the glory, dominion forever and ever. Amen. So mga kapatid, para maunawaan natin, ulitin ko, hindi tayo dating hari, ginawa tayong hari, at hindi tayo dating saserdote, ginawa tayong saserdote. And we are not speaking literal, mga kapatid, we are speaking spiritual. Sabi mo nga, spiritual. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo as king spiritually. Tingnan mo ang sarili mo as priest spiritually. Ngayon, para maintindihan natin, balikan natin ang Old Testament. Because we will not able to understand ang pagiging hari. Kasi alam natin, ang hari nagro-rule. Praise God. Yan lang ang alam natin. Pero what is the deepest meaning bilang mga hari tayo? Sabi mo nga, hello King. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi naman, paano naman, Pastor, babae ako. Sa langit, wala nang babae, wala nang lalaki. Lahat tayo hari. Amen. Hallelujah. Wala na mga gender na yan. Walang female doon, walang male. Hallelujah. We will be like all angels. Sabi nga ng Bible. Balikan natin ang Old Testament. Actually, listen up, church. In the Old Testament, 3 tao lang ang anointed. 3 tao lang ang pinahiran. Ang pinahiran sa Old Testament ay king, priest, and prophet. Let me repeat, mga kapatid. Ang may pahid lang sa Old Testament was king, priest, and prophet. E ngayon, ginawa kang hari at ginawa kang saserdote, therefore, you are anointed. Mahina. Therefore, you are anointed. At alam niyo po yung anointing, mga kapatid, in the Old Testament, it breaks, mga kapatid, ng yoke. Ano man yung mga pasan, ano man yung mga bigat na ating daladala, if you are anointed, mawawasak yan. Ha, sabi mo, I like that. Palapakan natin si Jesus. Kaya yung mga anointed, hindi sinasabi, hindi ko kaya. Because your anointing is enough to break the yoke. Hallelujah! Sabi ko sa inyo, mag-amen kayo eh. Kasi ibig sabihin ng amen, mangyari yan sa akin. Huwag niyong isarado ang bibig niyo. Alam naman kayong gawang aliway eh. Kundi mag-amen, mag-amen. Sabi ko nga sa church, maintindihan man o hindi, basta mag-amen ka. Because wala sa'yo yan. Doon sa inaminan mo ang papangyarihin ng Lord. Amen? Ang iba parang tamad mag-amen.
Wala namang bayad, mag-amen. Praise God. Kasi di ba si Mary, sabi ko nga, ilang beses ko na inulit, sabi ng Anghel Gabriel, magbubuntis ka. How can it be? Idalaga ako, hindi pa ako nasipingan ng lalaki. Pero ang sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Ang in short, amen. Kaya pag nag-aamin kayo, sinasabi mangyari yan sa akin, amen? The first reason why God made us kings and priests for you to be anointed. Nakakakilabot ang katabi mo. Hallelujah. Because all of us are anointed. Amen? Sinang-ayunan niya ni John, lahat tayo may pahid. Tingnan mo, ang katabi mo, may pahid yan. Nilalayuan yan, mga kapatid, ng demonyo dahil ang anointing ng Lord is sufficient. That is the primary purpose. Again, in the Old Testament, ang may mga pahid lamang ay hari, saserdote, at propeta. Ngayon, patuloy natin mga kapatid, are you following? Hallelujah. The king has, ito na po, para maunawaan natin ha, the king has the power to decree. Ang hari sa Old Testament has the power to decree. Sabi mo, decree. Pag sinabing decree, titindigan mo, tatayuan mo. Pag sinabi mo, walang pwedeng bumali. Yan ang decree. Hallelujah. Are you here, church? Kaya ginawa kang king for you to have the power to decree. Ulitin ko. Pag sinabing decree, tatayuan mo. Walang pwedeng bumali. Pag sinabi mo, Lord, I decree, by your stripe, I am healed. Tayuan mo. Ang iba hindi tumatayo eh. You have now the power to decree because you are, nako, mahina talaga, king. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Kasi, naintindihan natin, God made us kings and priests. But you don't know. Ngayon, alam mo na ang hari may kapangyarihan mag-decree. Amen? Ako nga, mga kapatid, hindi ako masyadong sabihin natin kasi actually itong king na binabanggit po sa Revelation, ito po yung literal na kingdom talaga na we will reign with Jesus for 1,000 years. Kaya sinasabi ko sa inyo, we are now reigning spiritually. Kasi paparating pa lang ang physical na paghahari natin. Are you here, church? Sabi mo, I have power. Grabe. Hallelujah. Kaya magdidecree kayo. Ako nga mga kapatid, di ba, pinatuto ko sa inyo, ang pang-7 aksidente ko sa motor, basag yung aking sakong, at kailangan maoperahan, at kailangan lagyan ng bakal. Pero, I decree. Sabi ko, Lord, I am your son. Lord, I am your servant. At ang sabi ko, Lord, nangangaral ako ng grasya. Ako ba mismo na nangangaral, hindi mo ba ipaparanas ang grasya sa akin? Nangangaral ako ng milagro, hindi mo ba ipaparanas ang milagro sa akin? I decree. Yun ang ibig sabihin ng decree. Nakita niyo po ba si Ezekias? Sabi ng Lord kay propeta, sabihin mo kay Ezekias, mamamatay na siya. Ezekias, alam niya.
Sabi niya, Lord, I've been faithful to you. I serve you. Dahil tinayuan ni Ezekias ang kanyang decree, what the Lord did, He extended another 15 years. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, you have the power to decree. Pumalakpak ang mga hari. Hallelujah. Praise the Lord. Basa tayo, Daniel 6:15, DRB. Patutunayan lang natin sa scripture. But those men, perceiving the king's design, said to him, Know thou, O king, that the law of the Medes and Persian is that no decree which king hath made may be altered or changed. Nakita niyo po ba nang tinatakan ni King Nebuchadnezzar? Hallelujah. Hindi, kahit siya, hindi niya pwedeng baliin. Kasi ang decree ng hari, hindi pwedeng ma-altered or mabago. Are you here, church? Kaya pag sinabi mong, I decree, Lord, I am blessed, walang pwedeng bumali na pagpapalain ka talaga ng Lord. Amen. Sabi mo, I decree. Kaya yung may mga karamdaman, simple lang. Hari ka na ngayon. Tayuan mo. Well, kung gusto ni Lord, pagalingin ako. Gagaling ako. Eh kung kalooban niya naman talagang mamatay na ako, mamamatay ako. Hindi niya kalooban ang mamatay ang tao. Kasabi ko nga, napakasimple. How you will know the will of the Lord. Sabi ng Revelation, Romans 12, you will know the will of God. What is good, what is acceptable, and what is pleasant. Lahat ng hindi good is not the will of the Lord. Lahat ng hindi acceptable is not the will of the Lord. Lahat ng hindi pleasant is not will of the Lord. Yung namatayan, kanina pas, marami daw palang balo dito. Ako, hindi ako balo, pero single joke. Hallelujah. Praise God. Mayroon bang tanggap ang kanyang asawa na namatay? Of course not. So therefore, ang kamatayan, hindi kalooban ng Diyos. Because it is not acceptable. Wala naman pwede namatay ang asawa. Ay, tanggap ko na namatay ka. Walang ganon. Hallelujah. Alitin ko, the will of God is good, acceptable, and pleasant. Lahat ng hindi good, hindi lahat ng acceptable, lahat ng hindi pleasant is not the will of God. Sabi mo, now I know. Amen? Hallelujah. Again, balik tayo. Ang kapangyarihan ng hari ay mag-decree and no one can alter or change. Grabe. Mag-ikaw, hindi mo pwedeng baguhin. Ang hari, hindi kayang baguhin. Actually, si Darius, nagsisi siya eh. Kaya lang natatakan niya na decree niya na, hindi na pwedeng bawiin. Kaya kita mo, habang sinusunog ang tatlong mga binatang gwapo, nag-aalala siya. Bakit talagang deep inside in his heart, ayaw niya talagang parusahan. Kaya lang nasabi na eh. May decree na eh. Hallelujah. Amen? Sabi mo nga, mag-decree tayo. Hallelujah. Pangalawa, the prophet has the power to declare. Hallelujah. Deuteronomy 8:18, so when I want to speak them, I will choose one of them to be a prophet like you. Sabi niya, I will give my message to that prophet who will tell the people exactly what I have said.
Mga kapatid, pag ang propeta, sinasabi niya ang mensahe ng Diyos. Hindi man tayo propeta literally, pero pag mininsahe mo o nagsalita ka ng mensahe ng Diyos na halimbawa mensahe ng biyaya, you are now prophesying sa mga tao. Amen po ba? Hallelujah. So pinangyayari po ang sinasabi ng propeta dahil ito ay salita ng Diyos. Kaya di ba ang sekreto para mapakinggan ang inyong panalangin, laging may quotation na salita ng Diyos. Lord, sinabi mo na every time I call, Jeremiah 33:3, praise God, natatawag ako at ikaw ay tutugon sa akin. So lagi, maging po sa ating pagtatanim, kailangan marunong tayo panghawak sa salita ng Diyos. Because God will act, not because you said it, God will act because He said it. Amen? Kaya ibabalik mo lang ang salita. Praise the Lord. Amen? Praise God. At pangatlo, sabi nga dito, the priest has the power to dedicate. Ang trabaho kasi ng priest kasi maghandog, mamagitan sa tao. Sabi ng Deuteronomy 15:21, but if the animal is lame or blind or has something else wrong with it, you, the priest, must not sacrifice it to the Lord your God. Kaya ang isang priest, mga kapatid, kinikilatis ang isang lamb kung pwede siya ihandog o hindi. Sila yung nag-a-approve at sila rin po yung nagre-reject. Praise God. Ngayon, ginawa ka ngayong priest ng ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon mga kapatid, ikaw ang magsasabi, hallelujah, if you are acceptable or you are rejected. Kaya lagi nating dinideklara sa biyaya, lagi kang accepted. Tama? Hallelujah. We are accepted in the beloved. Hallelujah. Kaya pag nag-worship ka, ayaw ko nga ng mga worship leader na, Lord, hindi man kami karapat-dapat. Sabi ko, bumaba ka dyan. Kasi kaya ka nag-worship kasi pinaging dapat ka ng Panginoon. Ikaw ay ginawang acceptable ng Panginoon. Are you heard? Sabi mo nga sa katabi mo, you are accepted. Hallelujah. Sa panalangin natin, we are all qualified. Hallelujah. Ikaw ngayon na priest, ikaw ngayon ang magsasabi sa sarili mo, Lord, I am accepted. Hallelujah. Paano ka tatanggapin? Hindi ko matanggap ang sarili mo. Lord, hindi ko siguro alam kung ako ay accepted. No. God made you priests for you para ikaw ang mag-qualify sa sarili mo. Kasi alam naman natin na tayo ang living sacrifice, tama? Holy and acceptable to Him. Kaya ako mga kapatid, pagkaharap mo ang Diyos, tumatawag ka sa Panginoon, lagi mong isa-isip, isa-puso, isa-gawa that you are accepted. Walang panalangin na i-reject si Lord. Walang pagtawag na hindi pakikinggan ni Lord. Why? Because you are accepted in the beloved. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At saka yung mga priest, sila po mga kapatid ang nakikipagpagitan or mediator sa mga tao. Way back then in the Old Testament. Praise God. At sila po ang naghahandog sa Panginoon kasi ang mga Israelites cannot direct sa Diyos. Pero ginawa ka, dadahan tayo ng konti. Kaya ginawa ka ng priest ng Lord so that you can direct to God. Dati, sa Old Testament, you cannot direct. Kung gusto mo makarinig ng mensahe ng Diyos, you need prophet. If you want to offer something to God, you need priests. Pero praise the Lord, ginawa ka na mismo ng Lord
na saserdote para ikaw na mismo ang makadirikta sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ang someone para pumunta kay Lord. Ikaw na mismo. Kaya sabi ng Bible, call on my name and and you will be saved. Palapakan natin si Lord. Amen. Kaya sabi ko, ang mga pastor ngayon, magaan na ang trabaho namin. Kasi akala ng mga tao dati, mga pastor ay malapit kay Lord. Ang mga membro malayo kay Lord. Kaya pag may sakit, sasabi na, Pastor, pag-pray nyo nga po kami. Pastor, kaya ang pastor noon, walang ginawa ko, pray. Kasi ang pakiramdam ng mga membro, di ka direct. Ang pakiramdam nila, ang pastor, ang pinapakinggan ng Diyos. Hallelujah. Totoo naman, ang pinapakinggan kami. Pero kung kami, mga anak ng Diyos, kayo anak ng Diyos, huwag na kayong dumaan pa sa kanino pang padrino. Dumirikta ka na sa pareho nating Ama. Wala namang kapatid na sasabihin na nakakabata, Kuya, pakisabi kay Papa. Paris yung Papa, yan Pwede kang dumirikta. Ang tatawagan ng pastor nyo at tatawagan mo, pareho nating Ama. And the purpose why the Lord made you priest for you, makadirekta ka sa Kanya. Hallelujah. Didirekta na tayo, ha? Didirekta, ha? Baka naman, Pastor Tom, pakipag-pray. Hallelujah. Yes, we believe the corporate prayer is powerful. But put in your mind, now that you are now priest, you can direct, umawit, sumamba, maghandog sa Diyos because you are now priest. Amen. Sabi mo, direkta ka na. Hallelujah. You can direct. Praise God. Wala pong sinasabing mas mataas ang anointing, mas mababa ang anointing. We have the same level of anointing because the anointing is the Holy Spirit. Your Holy Spirit, Pastor Rolly, is same Holy Spirit that I have. Wala pong Oy, mga pastor, matataas ang anointing. Walang mataas, walang mababa. Pare-parehas tayo anointed. Hallelujah. Amen. Sabi mo, dumirikta ka na, ha? Praise God. Hallelujah. Palapakan nga po natin ang Diyos. Ngayon, hallelujah. Jesus Christ is the great priest, great kings, and great prophet. Yung tatlo na yan ay nasa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Si Jesus is the same king, the same priest, and the same prophet. Hebrews 3:1, wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest, our profession, Jesus Christ. So binanggit ng Bible na si Jesus ay high priest. Praise God. At dito sabi ng message, magandang pagkasabi ng message. So my dear Christian friends, companions in following this call to the heights, take a good hard look at Jesus. Grabe. Mabigat ang pagkasabi niya. Ulitin ko, take a good hard look at Jesus. Titingnan mo lang si Jesus. Anong titingnan nyo? He's the centerpiece of everything we believe. Siya ang sentro ng lahat ng ating sinasampalatayanan. Nananampalataya kang ikaw ang gagaling, ikaw ay gagaling, si Kristo ka tumingin. Naniniwala kang pagpapalain ka, si Kristo ang centerpiece. Are you here, church? Everything that we believe, Christ Jesus is the centerpiece. Grabe. Grabe. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, grabe. Kaya wala kang ibang makikita sa lahat ng sinasampalatayanan mo.
Kung nananampalataya kang yayaman ka, dapat ang nakikita mo si Kristo. Amen. Sabi mo, I see Jesus. Siya dapat take a hard look at Jesus. Di ba? Naririnig natin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pero dito mas matindi, take a good hard look at Jesus. Kasi siya ang centerpiece ng ating pananampalataya. Dito po sa Luke 7:16, sabi niya, profound, asan na ba tayo? Hallelujah. Tama. Profound and reverent fear seized them all, and they began to recognize and praise and give thanks, saying, a great prophet has appeared among us. So si Jesus, mga kapatid, was recognized a great prophet, right? May I borrow your attention? Ano bang ginawa dito ni Jesus? Bumuhay lang naman siya ng patay eh. Kaya nang bumuhay siya ng patay, praise God, he was recognized as a great prophet. Ito na ang dakilang propeta. At ang sabi ng Bible, hallelujah, and God has visited His people in order to help and care for the provide for them. And provide for them. Ang sabi po ng Bible. In other word, pag ikaw ay prophet, signs, wonders, and miracles will follow. Amen? Actually po mga kapatid, ang milagro, biyaya ng Diyos. Hallelujah. Sabi mo nga uli, milagro. Naniniwala tayo ng milagro. Sabi ko nga, may nagtanong sa akin, Pastor Lito, kung talagang matalino kang propesor, sabi niya, how the Lord will transfer the wealth of the wicked sa kamay ng mga righteous. Kako ikaw, nag-aaral ka ng Bible, hindi mo naintindihan. Sabi ng Joel, I will pour out my spirit upon all flesh. Men and women will prophesy. Lahat tayo magkakaroon ng anointing ng Holy Spirit. Ano naman ang relation doon, Pastor? Paano i-transfer ang wealth? Siyempre, ang anointing nandito, pag may anointing, signs and wonders and miracles will follow. Mayroong gobernador, may sakit, stage 4, cancer, desperadong gumaling, na kahit ubusin ang kanyang kayamanan, basta mapagaling lang siya, ibibigay niya. Nabalitaan nila ang Christ Ambassador, gumagawa ng milagro. Lahat ng patungan ng kamay ng mga pastor will recover. Pumunta ang gobernador, sabi niya, Pastor Tom, iunat mo lang ngayong kamay. Pag gumaling ako, I will give half of my billions. Sabi ng Bible, nandito yung anointing, praise God, to all those who believe. Signs and wonders will follow. They will lay hands to the sick and they will recover. Oh, Pastor, inunat mo lang, pangako ng Lord eh. Inunat, gumaling. Pinadala agad ang kanyang half of bilyones. Na-transfer agad ang kayamanan dito sa Christ Ambassador. Mayroon pa iba na bumabalita sila. Kita mo ngayon, may nagbimilagro nga sa Bisaya na pastor, nagpapagaling, dinudumog ng mga tao. Ay, kahit hindi na kayo mag-evangelize, mga tao na maghahanap sa Christ Ambassador, wala nang pupunta ng ospital, pumunta kayo ng Christ Ambassador dahil doon may kagalingan. Yun po, how the Lord transferred the wealth of the wicked. Amen? Grabe. Sabi mo nga sa katabi mo, anointing. Kaya gagawin tayo. And then, revelation, and hot on his virtue, on his high, a name within King of Kings and Lord of Lords. So tinawag si Lord na King of Kings. Kaya lahat, kingship, priesthood, at maging po yung pagiging propeta, dala ng ating Panginoon. Ngayon, gusto ko lang po sagutin, paano tayo naging king and priest spiritually?
Dahil ang nagtaglay ng pagiging hari, pagiging propeta, at pagiging saserdote is now in you. Hallelujah. He is now in you. Kaya ka naging king, not because may lahi kang blue, bughaw na dugo. Sabi ka na dati, akala ko blue talaga, bughaw na dugo. Praise God. Hindi, ginawa kang hari. Now, Jesus Himself is living in you. Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa hallelujah. Sabi ng Colossians 1:27, God did this because He wanted you, Gentiles, to understand His wonderful and glorious mystery. And the mystery is that Christ lives in you, and He is your hope of sharing in God's glory. Sharing. Take note, dahan-dahan na. Mystery is that Christ lives in you. He is your hope of sharing His glory. Kung siya ay hari na nanahan sa iyo, you are now sharing His kingship power. Amen? Palakpakan nga natin si Jesus na malakas na palakpak. Sabi mo nga, hello King. Sabi mo nga, hello priest. Pero wag tayo magtawagan dito. Oy, priest Lito. Hallelujah. O King Tom. Wag. Sasabihin nila kulto tayo. Pero we all know spiritually that we are all kings and priests. Hallelujah. Amen. And 1 John 4:4, little children, you are of God. You belong to Him and have already defeated. Past tense. Past tense. And overcome them, the agents of the Antichrist, because He who lives. Ako na lang po ang nagdugtong. Spirits of God said, in you is greater, mightier than he who is in the world. Binanggit yan ni Pastora Rema. Narinig nyo nung anniversary? Greater is... Nakakatawa si Pastora Rema praise the Lord. Amen? Pero hindi nyo po alam na ang Godhead mismo ay nananahan sa atin because we have the Spirit of the Father, the Spirit of the Son, and the Holy Ghost. Hallelujah. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buo ka. Grabe. Hallelujah. Praise God. Kaya sabi ng Bible, greater is He than he does in the world. Praise God. Okay, tingnan po natin. Christ in you as the great priest. Ngayon, medyo naliliwanagan na. Malapit na ako matapos. Huwag kayong mag-alala. Now, you were made kings and priests because Christ is in you. Maliwanag ba yon? Pag wala si Kristo, hindi ka magiging hari. Hindi ka magiging saserdote because Jesus Christ Himself has made you king and priest. Are you here? Hallelujah. Nakakapag-English ako dito. Amen. Kaya hindi ko na nilagyan pastor ng Tagalog kasi si Pastor Rema puro English. Kasi dati Taglish ako, sabi ko, magagaling pala naman mag-English. Hindi ko na mag-Tagalog. Puro English tayo. Amen kayo, wala na kayo nabanggit na Tagalog, di ba? Dati may Tagalog ako. Hindi na ako nananagalog kasi ang mga Christ ambassador, mga matataas. Mga matatalino. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi, ha? Praise the Lord. Hallelujah. So Christ as the great priest. Ngayon, nandito na si Kristo bilang priest. Ito na po tayo. Ito na tayo, mga kapatid. 1 Timothy 2:5 message, that's there one God and one, sabi niya, only one, and one priest mediator between God and us, Jesus. So sa 12:24, and to Jesus, the mediator, go between, agent of a new covenant, and to the sprinkled blood which speaks of mercy
a better and nobler and more gracious message than the blood of Abel, which cried out for vengeance. Ngayon, tingin kayo. Diba, ulitin ko, ang priest ay naghahandog. Ngayon, si Jesus bilang priest nananahan sa iyo, kaya ngayon may kapangyarihin ka bilang priest. Tingnan po natin. And by the way, bago ako magpatuloy, yung flesh ni Jesus is not ordinary flesh. The blood of Jesus is not ordinary blood. Because the Bible tells us, flesh and blood cannot enter into the heaven. Only the body of Jesus and the blood of Jesus, hallelujah, ang na-sprinkle. May tabernacle sa langit. At kaninong dugo ang iwinisik? Kay Jesus. Actually, when Jesus Christ resurrected from the dead, di ba? Madaling araw siyang namatay ng linggo, namatay na buhay ng linggo, alas 3 ng madaling araw. Gusto siyang hawakan ng kanyang ina, named Mary. Pero ang sabi ni Jesus, wag mo, touch me not, dahil hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Spiritually, Jesus ascended to heaven and pumunta sa tabernakulo ng kalangitan and He is sprinkled His blood. At ang sabi ng Bible, itong dugo ni Jesus ay better, nobler, and more gracious. Ano lang po, bibilisan lang po natin ng konti. Tingnan po natin, ikumpara natin ang blood ni Abel, yung tao, at blood ni Jesus. Sabi po doon, mga kapatid, ng blood ni Abel, you are sinner. Pero anong sabi ng blood ni Jesus? You are forgiven. Nagsasalita ang dugo ni Jesus. Hallelujah. Pangalawa, the blood of Abel, praise God, you are condemned. Ang sabi naman ng blood ni Jesus, you are justified. Romans 5:9. The blood of Abel, you are, praise God, filthy. Pero ang sabi po ng blood ni Jesus, you are cleansed. In 1 John 1:7, the blood of Abel, you are lost. Pero ang blood of Jesus, sabi niya, you are redeemed. Praise God. 1 Peter 1:18 hanggang 19. The blood of Abel, you are captive. Pero ang sabi ng blood of Jesus, you are free. Hallelujah. Or freed. Galatians 5:1. The blood of Abel, you are defeated. Praise God. Pero ang blood ni Jesus, you are victorious. In Revelation 12:11, the blood of Abel, you are wicked. The blood of Jesus, you are righteous. 2 Corinthians 5:21, the blood of Abel, you are in danger. And sabi ng blood ni Jesus, you are protected. The blood of Abel, you are sick. Pero ang sabi po ng blood ni Jesus, you are healed. 1 Peter 2:21. The blood of Abel, you are wretched, kawawa, kalulu. Pero ang sabi po ng blood ni Jesus, you are blessed. Palapakan natin ang Panginoon. Now that you are the priest, tayuan mo ang winisik na dugo ni Jesus, na sa kanyang mga dugo, pinagpala tayong lahat. Amen? Pinatawad tayong lahat. Nilinis tayo lahat. Praise God. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, you're already forgiven. Matagal na tayong pinatawad. Hallelujah. And then Christ in you as the great King. Ephesians 2:6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Spiritually, nakaupo ka kasama ni Jesus sa kalangitan. Tama? Bilang hari. Ang sabi ng Romans, tingnan po ninyo, 5:17, for if because of one man's trespass, lapse, offense, death reigns through that one. Adam, si Adam po ang tinutukoy dyan. Much more surely with those who receive God's overflowing grace. Sabi mo sa sarili mo, ako yun. Unmerited favor and the free gift of righteousness, putting them into right standing with Himself, reign as
kings in life through the one man Jesus, the Messiah, the Anointed One. Ano ulit ang kapangyarihan ng hari? To decree. So ngayon na nakaupo ka sa trono kasama ni Jesus sa kalangitan, you have now power to decree. Pumalakpak po ang mga may i-decree. Praise God. Hallelujah. Kaya decree tayo, praise the Lord, hallelujah. And then Christ in you as the great prophet, Romans 10:9. Ito, malapit na po. Malapit-tapit na. Because if you acknowledge and confess, sabi nga po natin, confess with your lips and Jesus is Lord, and in your heart believe, adhere to, trust in, and rely on the truth that God raised Him from the dead, you will be saved. Tingin, ang propeta nagdideklara. Praise God. If we confess Jesus, hindi naman pwedeng, Jesus! Jesus! Hindi yun ang idideklara nyo. Ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pag dineklara mo, you will be saved. Amen. Pag sinabi mo, Jesus, by your stripe, I am healed. You are confessing now. Kaya lang pag dineklara mo, tiyakin mo, naniniwala ang iyong puso. Kasi ang iba nagdideklara, I am healed, pero ang puso niya, mangyayari kaya yan? Totoo kaya yan? Minsan ang puso ang nagdududa. Kailangan nagsasabay ang sinasabi ng bibig mo, sinasampalatayanan ng puso mo, at ang resulta noon, yung sinasabi mo. Amen? Amen? Sino po ang mga may kaunting nararamdaman? Huwag yung malaki. Sino po yung may mga kaunting nararamdaman? Ngayon, sabihin mo, Jesus, by your stripe, I am healed. Sampalatayanan mo, and the result is salvation from sickness. Palapakan natin siya. Hallelujah. Kaya kahapon, nasa ospital ako, ang daming may sakit. Hallelujah. Marami nagsasabi sa akin, Pastor Lito, bawasan mo yung kanin kasi yung sugar mo baka tumaas. Bawasan mo yung sugar pag nagkakape ako 3 kutsarang asukal. Hallelujah. Bawasan mo. Praise God. Salamat sa pagiging concern nyo. Pero sinasabi ko lagi, Lord, are you here, church? Kahit hindi ako magpa-check up, malusog ako. Kasi, sabi mo, Lord, sa dalangin ni Gaius, Beloved, I wish, I pray, I ask, that you may prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Pwede palang pagsabayin ng Lord na pinagpala ka spiritual, pinagpala ka physical. As, pag sinabing as, same, as your soul prospereth. Kaya sabi ko, Lord, kung paano ako malapit sa iyo spiritual, ganon din kalusog yung aking katawan. Kaya ayaw ko magpa-check up, kasi lahat na nagpa-check up, malungkot pag uwi. Kasi pag magpa-check up ka, ay mataas yung ano mo, mataas ang sugar mo, mataas lahat. Ang gusto ko marinig, mataas na ang allowance mo, mataas na ang love gift mo. Hindi yun na naririnig eh. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Pero, bilang propeta, I have the power to confess once my heart believe, pwedeng pangyarihin ni Lord. Kaya sabi ko kay Lord, maghihintay ng langit, ayoko pa mamatay. Gusto ko pa maging guest ng maraming beses sa Christ Ambassador. Hallelujah. Amen. Kaya, huwag niyong sasabihin yung pag may problema kayo, kunin mo na ako, Lord. Kukunin ka talaga. Nalaala ko tuloy, nagkapuspusan, encounter. Ang isa puspus na puspus, sabi niya, Lord, kunin mo na ako. Sabi ng katabi, huy, ikaw lang. Bakit mga kapatid? Sabi ko nga, deklara ko nga, Pastor Tom, maabutan tayo ng Lord ng rapture without experiencing the death physically.
I-confess nyo yan. Pastor, paano kung dumating si Lord after 200 years? Bakit? Hindi ba kaya ni Lord pairarin ka ng 200 years? Kaya naman. Wala lang imposible sa Kanya. Mga tao nga, 965 dati. At actually sa millennial reign, 1,000 maghahari, walang kamatayan. Kaya ang tao makakaranas ng 1,000 taon sa lupa. Walang imposible sa Diyos mo, amen? Kaya niyang gawin. Ako hindi ko lang hiningi na baguhin yung mukha ko eh. Pero kaya gawin ng Diyos, tama? Babaguhin lahat ng mga imperfect, sabi ng Lord, papalitan niya ng perfect. Kaya magiging perfect din yan pagdating ng panahon. Hallelujah, amen. At ang sabi, as the scripture says, sabi niya, I have made you a father of many nations. Abraham believed when he stood in the presence of God who gives life to the dead people and calls, ito ang gusto kong emphasize, and calls into existence things that doesn't even exist. Dahil propeta ka pa, yung mga bagay na hindi pa nag-i-exist, pwede pala siyang mag-exist sa pamamagitan ng pagdideklara mo. Amen? Kaya si Pastor Noel, bilib ako dyan eh. Pagpapala, lapit. Ako naman, pagpapala, lapit, magtatrabaho ka. O kita mo ngayon, mas pinagpala siya kaysa akin. Kasi hindi ako naniwala. Siya naniniwala. Pagpapala, lapit. Hallelujah. Amen. Are you here, church? Sabi mo, priest, you are priest. Kaya magko-confess tayo. May prophet, sorry. Christ in you have made you kings and priests. Last na po, you are special. Ito na po, 1 Peter 2:9, inagrihan ang kingship and priesthood. Sa Revelation, sabi po ni Pedro, you are a special people. Sabi mo nga, hello, special. Nagtataka lang ako sa mga tao kung sino may kapansanan siyang special. Baliktad. Baliktad. Praise God. Sabi ko, paano naging special ang pilay, ang may kapansanan, yung may disabled? Paano naging special? Ang mga special, yung mga anak ng Diyos sa Christ Ambassador. Amen. Sabi po di, you are a special people, a holy nation, priests and kings, a people given up completely to God so that you may make clear the virtues of Him who took you out of darkness into the light of heaven. Hindi ko na pahabain. Sabi ng Bible, inilipat tayo sa kadiliman hanggang kaliwanagan, kamatayan hanggang buhay. Kaya tayo mga kapatid, wala na sa poder ni Satanas, nasa poder na tayo ng Diyos. Amen. Susugan ko ang sinabi ni Pastor Rema. Akala niyo hindi ako nagkikinig. Sabi naman ng sister kanina, sayang pastor, hindi ka nagpunta ng anniversary. Miss ka namin. Hindi ka nagpunta. Nakinig ako mula umpisa hanggang matapos. Kaya alam ko minsan ni Pastor Rema, ang spirit natin, nakakonect sa Diyos. Yun po yung covenant. Dati-dati, kaya mga mukha demonyo tayo kasi ang evil spirit nakakonect sa ating spirit. Pero inalis. At ngayon, ang nakakonek sa atin ay Espiritu ng Diyos. Tama? At wala nang pwedeng maghiwalay dyan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. At ito na po. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, but you are, maganda sa CAV, but you are God's chosen and special people. You are a group of royal priests and a holy nation. God has brought you out of darkness into His marvelous light. Now, you must tell all the wonderful things that He has done. So bilang propeta, wala kang ibang sasabihin, kundi ang lahat na tinapos, nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ginawa kang priest, royal nation, para magdeklara
the gospel. Narinig na natin po ulit ito. What is the gospel? Who He is, what He has done, who we are in Christ Jesus. Yan lang po ang gagawin ninyo. Sino siya? Anong ginawa niya? Sino tayo kay Kristo? Yan po yung gospel. Yan ay dideklara mo. Amen? Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay namatay sa krus para tubusin ako. At sa iyong mga latay, magaling ako. Who He is, what He has done, and who we are in Christ Jesus. Hebrews 8:6, but now hath obtained a more excellent ministry, by how much also He is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. Grabe, gusto ko po ito. Ngayon na nasa New Covenant tayo, ang sabi po ng Bible, mga kapatid, hallelujah, established upon better promises. Nasa better covenant ka, pero ngayon, in-establish sa pamamagitan ng better promises. Sa last slide, hallelujah, sabi ng 2 Corinthians 1:20, dadandahanin ko lang, for as many as are the promises of God. Inulit-ulit ko ng libong balik na dito sa Christ Ambassador, sabi po ni praise God, may 8,810 promises. If we are going to divide 8,810 promises, aabot ng 24.4 something a day. Mayroon lang tayong 24 hours a day, lalabas, bawat oras may pangako ang Diyos. 24 hours, round the clock, may pangako ang Diyos. Ito dandanin natin. For as many as are the promises of God, they are find yes answer in Him. Sino daw ang sasagot ng yes? Si Jesus. Kaya pag humingi ka ng kagalingan, walang wait, walang no. Ang sabi niya, yes. Pag humingi ka ng blessing, ang sagot ng Lord, yes. Puro yes si Lord. Walang no, walang wait, puro yes. Kaya lang itong sabi niya, for this reason, sabi nga reason, we also utter amen. Ano daw ang amen? So be it, so God through Him, Jesus Christ, His person and by His agency to the glory of God. Dadahan-dahanin ko po kayo. Alam niyo po yung amen dyan? Bakit capital? That is the name of Jesus. Ibig sabihin, si Lord, nag-yes siya sa lahat ng kanyang pangako, pagpapala, kagalingan, lahat, puro yes, kapag sa pamamagitan ng kanyang pangalan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung amen, para bang sinasabi mo, Lord, pangako mo sa akin na ako ay pagpapalain. Dahil ang sabi sa Biblia, si Kristo naghirap para ako yumaman. So yung amen, pinaliit lang. Pero ibig sabihin, mga kapatid, lahat ng pangako ng Diyos, magiging yes kapag ito ay tinayuan mo sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. Palapakan natin si Lord. Tayo lahat. Hallelujah. Sabi kanina, itong mga priests at saka kings, they will sing no song. Dahil pa hindi pa natin alam, siguro awitin na lang natin ang I sing praises. Hallelujah. In His name. Ano man ang pangako ng Diyos na gusto mong panghawakan, lagi mong balikan si Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. For this reason, we say Amen. Whatever need you have, may katapat na pangako ang Diyos. At ang pangako na yan, ang tugon niya, yes. Magiging yes ang pangako na yan if you stand on the finished work of our Lord Jesus Christ. If you speak amen, hallelujah, hallelujah. Raba, 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 hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Sige po, church, come on.
Oh, thank you, Lord. Pwede ba natin itaas ang ating dalawang kamay, church? Hallelujah. Come on, come on. Mga hari at mga sacerdote, worship your God. You will sing new song to Him. Oh, Jesus. Come on, hallelujah. Come on, lift up your voice. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Raba, 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 raba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, church. Sige po. God is moving. Hallelujah. Christ in you. Christ in you. Hallelujah. Sige po, minsan pa. Sabi natin, I sing praises. Sige, parinig mo ang iyong tinig, church. Wala kang sasabihin kundi papuri, pasasalamat. Oh Lord, for your name. Hallelujah, hallelujah. Come on. Nararamdaman mo ngayon ang presence, ang anointing ng Lord. Hallelujah. I give glory to your name. Oh, Jesus, hallelujah. Lord, glory to your name. Hallelujah, hallelujah. Oh Lord, For your name. Sige pa, pwede po ba ninyo panlakasan yan? Ang inyong tinig. Hallelujah. Let your voice be heard. Hallelujah. Oh, Jesus. praises to your Salamat, Panginoon. Hallelujah. You made us kings and priests. Hallelujah. We have now power to decree. We have now power to declare. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bago natin ulitin, church. Bago natin ulitin. Now, you know that because of Christ is in you, you are now king. And you have now power to decree. Actually, si Jesus, every time na nakikita niya mga taong nangangailangan, laging sinasabi ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, what do you want me to do? Ngayon, kung anong gusto mong gawin ng Diyos sa'yo, decree. You have now power as king. And declare and believing with your heart as priests. Hallelujah. Sige po, minsan pa, church. Close your eyes, close your eyes. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, come on. Hallelujah. Come on, sige po. Naririnig ka ng Diyos. He's now in your heart. Oh, Lord. Sige po, lift up your voice. Hallelujah. Is great and greatly to Lord, pakinggan mo ang mga decree nila, Jesus. Hallelujah. I give glory. Hallelujah. We utter it through the finished works of you. Hallelujah. Hallelujah. Come on, come on. Hallelujah. Come on, I give glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Come on, I give glory. Oh, thank you, Jesus. I give glory, Pas. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, Come on, lift your voices. for your name is great and worthy to be praised. Sing it again. I give glory. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Father God, sa lugar pong ito, wala pong idinideklara ang iyong mga propeta. Wala pong idinidecree ang iyong mga hari. At wala pong idinededicate ang iyong mga pari. Kundi ang kapurihan lamang ng aming Panginoong Yesus ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. At alam po namin mapangyayari sa buhay ng bawat isa kung ano man po ang kanilang ididecree sapagkat pinagkalooban mo po kami ng kapangyarihan. Binigay mo sa amin ang authority, Amang Diyos.
At tinatayuan po namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amang Diyos, lahat po ng mga may sakit at karamdaman sa dakong ito at sa lahat po ng mga nasa online, amin po itong pinalalayas sa kanilang mga buhay at nagdidecree po kami ng complete healing, Father God, by the stripes of Jesus. Dinidecree po namin, Amang Diyos, ang long and satisfying life na pinagkaloob mo sa amin bilang yung pangako sa Psalm 91 verse 16 upang patuloy po namin ma-enjoy ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus. Sa lahat po ng mga may suliranin, sa lahat po ng mga may problema, we decree, Father God, na kapayapaan mo ang maghahari sa kanilang mga buhay. Mawawala po ang takot sa kanilang mga puso. Magtatagumpay sila sa kanilang mga kinakaharap na sitwasyon sapagkat ang pangako mo, you will never leave us nor forsake us. At ang battle, Panginoon, ay sa iyo. The battle is yours and not ours. At kami po ay tatayo lamang. Kami po ay mag-cheer lamang. Kami po ay magpupuri lamang habang ginagawa mo po yung pakikibaka para sa iyong mga bayan, Amang Diyos, para sa iyong mga anak. We are assured of victory because of the finished work of Jesus. And all we have to do is to rest and to trust completely in the finished work of Christ. Sa kanila po na may pagkukulang sa kanilang kabuhayan, sa kanila po na nakakaranas ng kasalatan, sa mga may problema pong finansyal, we decree, Father God, your prosperity upon them. Ang yung sabi po ng yung salita, ikaw na mayaman ay naging mahirap upang sa iyong karukhan, kami pong lahat ay yumaman. Father God, kiniklaim po namin ang iyong mga pangakong ito. Nagtitiwala po kami na mangyayari po ito sa aming mga buhay sapagkat nag-aamen kami sa aming Panginoong Yesus. Tinatanggap po namin lahat, Panginoon, ang iyong mga biyaya. Tinatanggap po namin lahat ang iyong mga spiritual blessings at magmamanifest po ito sa aming mga physical realm, sa aming mga buhay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Father God, maraming po salamat. Tanggapin mo po lahat ng kapurihan, lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba. Ito po ay tangi lamang at alang-alang lamang po sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.